Hello guys, nandito na naman tayo at syempre, good afternoon dito, good morning dyan. At eto guys, nasa airport na ako, airport ng Mexico, ng Cancun. Anyway guys, eto, habang ilang araw na lang, magte-22 na, so exciting. Exciting guys ha. So makikita na natin dito, mukhang lalabas na ang mga money trails sa bangko. At dito sa mga paratang na bilyon, umaabot na ng bilyong piso ang mga nahawakan nitong si Caramil Madriaga, kasi meron nga siyang sinasabi na isang bagsakang delivery niya, di ba? Almost 1 billion. Iba pa yung mga tingi-tingi. Merong 80 million yung pick up drop off, di ba? Merong 35 million. So ang dami. So ito ay maglalabasan na, no? At hindi lang 'yon, pati na 'yung sa mga COA. So ngayon, itong si Inday Sayad, paano kaya ipapaliwanag ng mga abogado ni Sayad dito kung ito ay lalabas na totoo? So malalaman natin ha, mas exciting ang sasabog sa 22. At ayon sa ating puting kabayo, hindi na naman makapagtutulog at galit at laging mauinit ang ulo nito si Inday Sayad. Dahil maging yung kanyang 16 na abogado ay hindi maintindihan kung paano lulusutan. So sila ay umaasa lamang sa lalabas ng mga ebidensya ngayong 22. So doon pa lang sila gagawa ng kanilang plano kung paano sasalagin. Pero ang katotohanan, sabi ng ating puting kabayo, hindi nila maintindihan kung saan magsisimula, saan sila ano ang kanilang gagawin at anong depensa ang kanilang gagawin. Dito natin nakikita na nalulugaw ang utak ng mga dekampanilya, mga lawyers, yung magagaling, no, na mga hinire ni Inday Sayad. Diyos ko po, Rudy. Paano, kahit sino naman sigurong abogado, di ba? Sino ba naman paano ba naman nila lulusutan itong pagkadami-dami bilyong-bilyong pisong mga 66 yata kami magta-transfer. So, paano nila lulusutan ito? Kaya hirap na hirap even yung mga lawyers ni Inday Sayad. So, ang sabi ng puting kabayo napag-usapan daw, talaga maghihintay sila ngayong 22 kung ano pa yung mga pasabog, sapagkat hirap, hindi nila alam kung paano kukontrahin yung mga sinabi ni Caramil Madriaga, no? Sinasabi nila mga peke-peke na ganyan. Ang problema, ang pinakamalaking problema kasi nila guys, yung pagperma ng waiver nitong si Caramil about sa bank waiver, na doon sa bank waiver niya is generic na lahat ng bangko na may nakapangalan sa kanya na Ramil Madriaga ay pwedeng buksan. At ang tanong ay teka, kung may nakita ron ng mga milyon-milyon piso na pumapasok, yun, mate-trace yun kung kaninong mga cheque nang galing, kung kaninong saan pinagmulan yung pera. At ang nakakaano rito, ang mag-iisip talaga ang taong bayan, at hindi naman taong bayan nag-iisip ngayon kung anong ikakatwiran nila, sapagkat si Ramil Madriaga ay walang kakayanan na magkaroon ng mga perang pumapasok ng ganun. Kumbaga consistent na may mga pumapasok sa iba't ibang mga bangko, wala naman siyang pinagkukunan. Di ba ga? Dahil sumisweldo nga lang siya ng 100 to 150,000 kay Fentaboy. Diyos ko po, Rudy. So, tingnan lang natin kung gaano kagaling ang mga abogado ni Inday Sayad. Pero abangan muna natin bago yun ay ang April 22. Mukhang mas may malaking pasabog tayong hihintayin. Basta ang sigurado, talagang hindi na magkanda-ugaga si Inday Sayad. Umiikot na yung puwet, lagi ng puyat. At stress na stress ang hinayupang. At yung kanyang mga pinagpipitagang abogado, hirap na hirap kung paano sasalag. So talagang sila ay aasa na lang sa kanilang mga kaalyadong senador pagdating sa impeachment trial. Okay, sa Senado. Sigurado ako, aakyat na yan. Expect na natin yan. Okay? So yun lang, sa mga bobong didilis na nyo, ang tatay nyo ay
preso, ang BP nyo ay bobo, manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye.